Incorporated. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan A-Tribe Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng A-Tribe Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Kung tinamukha ko yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang mukha ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Percy Lapid 5! Percy Lapid 5! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid 5, walang sinisino. Percy Lapid 5! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid 5, di uubra. Pader, hinigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid 5, walang sinisino. Percy Lapid 5! 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 Percy! Magandang umaga po sa lahat ng mga suki ng Lapid Fire. Sa ngalan po ni Percy Lapid na hindi natin makakapiling ngayong umaga, ito po si Rose Novenario. Ito po naman si Peter Calastas. Napapanood po ninyo ng live ang Lapid Fire sa Cable Link TV Channel 7 at mamaya pong alas 9 hanggang alas 10 ay mapapakinggan sa bayan sa DZRJ 8:10 AM. Parang Ma'am Peter, medyo may kaduguan ng mga balita. Etong si PNP chief, incoming PNP chief, si Bato. General Bato, sabi niya,
I will also kill you. Sabi niya, para sa mga pulis, ha? Kapag daw itong mga pulis na ito, kumbaga, sinalvage lang, o ni-rob out lang yung mga drug suspects sa kanilang mga area. Yan. Oo. Sabi niya, hindi siya papayag na mangyari ito. Sabihin, yung masabi lang na may... Ang akala kasi ngayon, ang nagiging, ngayon kasi, mindset ngayon ng mga pulis, pag pumapatay sila, mas malakas sila sa liderato ng bagong administrasyon, di ba? Kaya ang ginagawa nila, pasiklab, patay dito, patay doon. Merong impresyon na kaya nila pinapatay yung iba para mapagtakpan sila. Oo, dahil... Yun eh. Oo, dahil lang tingin kasi nung iba, na kasama na tayo, tingin natin doon yung iba. Para, nila, yung mga napakinabangan, kumbaga yung mga asset, no? Oo, para wag na sumigaw. Doon sa anggulong yun, medyo umaanggulo si incoming chief of, PNP chief. Yun eh. Kapag siyempre, unang-una, ang mga napapatay, mga puser, hindi yung mga drug lord, no? At dyan, makikita mo, ginawa nila yan nung malapit ng umupo itong si incoming President Duterte. Oo. Pero sabi naman ni General De La Rosa, wag naman daw, lahatin kasi yung PNP may 160,000 na miyembro yan eh. So 160,000 po yung mga pulis natin. Hindi naman siguro makakalahati dyan yung patong sa droga, no? Over naman yung 80,000 patong. Hindi. Tsaka alam mo yung numero. Yan eh. Kumbaga immaterial yan eh. Supposed to be walang dapat patong dyan eh. Kahit 10 yan, 20, malaking yun. Malaking numero yun, lalo na kung mga opisyal ang talagang may kinalaman dyan. Oo. Saka pinagtataka kasi ng marami, pwede naman pala kayong kumilos ng ganyang katindi laban sa illegal drugs. Bakit ngayon nyo lang ginawa kung kailan papasok na tong bago administrasyon, di ba? At makikita mo, marami pala na mga batas hindi pinairal sa matagal na panahon, yung curfew, yung mga inuman sa labas. Yung half naked. Yung mga hubad-baro, kung tawagin, yung mga kalalakihan. Yung lahat ng yan, may mga ordinansa yan, yung mga syudad eh. Pero nung manalo si Duterte, tsaka lang nila pinatupad. Actually, kaya hindi lang natin napapansin na pinatutupad yan. Kasi yung mga hinuhuli, inaareglo. Ayan. At yun, ginamit nila itong mga ordinansang ito para pagkaperahan. Hindi para talagang disiplinahin yung... Tsaka nung araw, hindi iniintindi yung ordinansang yan. Sa totoo lang, ang daming nagiinuman sa kalsada, ang daming mga bata na gumagala sa gabi, mga minor de edad, hindi iniintindi. Iba iniintindi nila. Oo, alam mo, sa totoo lang, naging masyadong pabaya yung mga barangay officials eh. Tsaka dyan mo makikita, malakas na leader si Duterte. Dahil hindi pa nakaupo si Ayan. na. Kumbaga sa gamot, hindi mo pa iniinom, magaling ka na eh. At yung mabisang gamot yun, di ba? Kaya nga ang sabi ng ilan dyan, ng iba, insulto daw kay kay Pinoy itong ginagawang agresibong hakbang ng PNP laban dito sa illegal drugs. Ang totoo niya na nangyari, ang hindi lang agresibo si Noynoy eh. Wala, okay na nga, hindi agresibo kung progresibo man lang. Nakatanghod lang eh. Nanonood lang. Kumbaga, talamak na droga, walang ginagawa. Waiting lang, waiting. Tinitignan lang kung ano mga ginagawa nito mga PNP. Wala naman siyang konkretong mga order kung ano dapat gawin. Kung hindi pa nanalo si Duterte, hindi pa kikilos itong mga to eh. Ngayon. Alam mo, ang isang tinatatakot ng mga pulis, hindi yung sa yung peace and order na ayusin eh. Actually, ang kinatatakot nila, yung sila mismo yung patayin. Saka matindi banta ni Duterte sa kanila eh. Ang sinyalis nun, nung sabihin niya doon sa uupo na direktor ng NBI, kaya mo bang pumatay ng NBI na sangkot sa
Pag hindi kita ilalagay. Oo. Yan isang ano na yan, mensahe sa kanila eh. Lalo na nagsasalita rin tong papasok na PNP chief na si De La Rosa, di ba? Na mga banta ang ginagawa. Alam mo, kung hindi ka kasi magbabanta, hindi kasi seryosohin din eh. Di ba? Kung nakikita lang na puro papogi lang sinasabi mo, na walang tawag dito, walang bahid ng pagiging astig. Kasi kinatatakutan lang naman talaga rito yung astig eh. Oo, kailan dito decisive ka, medyo maano ka, ibig sabihin porsigido ka, hindi ka natatakot. Ibang presidente kailangan natin talaga, lalo na sa kasalukuyang problema na malala ang kriminalidad. Oo. Di ba? Ay, kita mo nga, di ba? Ito lang tawag dito, ito lang itong nakaraang linggo lang ultimo yung van driver hold up rapist no? Oo, isipin mo. Hindi naman pala ganun katindi yung gabi na sumakay yung pasahero no? Hindi nga madaling araw. At yan lang ang nabalita. Marami pang mga nangyayari dyan. Hindi na nababalita, hindi na nagrereklamo yung mga biktima. O isipin mo yan. Kaya tamang-tama na si Duterte ang maging presidente. Ngayon, yung sinasabi ng mga human rights wala yun Kumbaga, piruin mo yun yung insidente yung binabanggit natin. Yung CHR na bagabag pa dun sa pagkamatay nung nung rapist. Mahal na mahal nila yung rapist Di ba? Oo, parang ganun ang dating. Samantalang nakita mo kung paano pumalahaw ng iyak yung biktima, di ba? Hindi ba sila naantig doon sa sinapit ng biktima? Mas naantig sila doon sa sinapit ng positive naman identify, di ba? CCTV, saka nagtatatakbo siya, nagtago, nakita mo, kinuyog ng taong bayan. Umamin yung isa umamin na yun Hindi naman suspect lang yung umamin na. At saka siya rin naman, umamin din. Ang katwiran lang kasi niya, tinakot siya nung kasama niya. Yan. Pero at least, umamin siya doon sa krimen. Umamin. Hindi yun mistaken identity. Doon kailangan papasok ang human rights. Pero talagang kitang-kita mo, yun na mismo bakit niya binaril? Alam mo na, di ba? Hindi. Dapat nga marinig dun sa kanila, bakit mo ginawa yun, di ba? Yung pang-uusig dapat dun sa suspect. Hindi dun sa ginawara mo na ng swift justice yung biktima, kumbaga. Ang kinwestiyon mo pa, yung at saka insidenteng yun. Nakita mo, halimbawa, yung isang tao, talagang yun na gumawa, kriminal, ginulpi ng taong bayan. Kala mo ba maididemanda mo yung taong bayan? Hindi yun, ibig sabihin, pagdating sa human rights issue, yun ba, nilabag ng taong bayan yung human right nito? Hindi Taong bayan na yun Sa korte nga, hindi mo pwedeng i-demanda yun Sino ituturo mo ang dami nun? Ayan, di ba? Diyan pumapasok yung mga wisdom ng ng mga sinasabing aksyon ng pulis, di ba? Pagka dumarating yung ganyang mga sitwasyon. Ano bang mas gugustuhin ng CHR? Magastos pa yung pondo ng bayan para pakainin yun sa kulungan? Alam mo yung CHR, wala namang ibang pwedeng gawin yan kundi magdadaldal. Dahil mawawalan sila ng trabaho. Ang totoo niyan wala namang police power yan Basta magsasalita lang yan, bibigay ng statement, magre-recommenda lang, pero sila sa sarili na as a commission, wala silang police power na mang-aresto o anuman. Yung kanila puro lang, rekomendasyon. At ang masama, yun binibigyan nila ng ibang kaisipan ang taong bayan. Ngayon, ito namang taong bayan, makita mo, hindi sila kinakampihan Mas kinakampihan ng taong bayan na tama ang ginawa ng pulis dito sa isang rapist, di ba? Hindi na suspect yan. Talaga yan, rapist niyan. Umamin na yan. Ano pa bang, ang gusto nga yata na CHR,
gastusan pa ng pera ng bayan, yung paglilitis dyan sa suspect, pakakainin na patatabaing parang baboy sa kulungan, di ba? Unang-una, ang binabanggit yung may karapatan, yung human, hindi na tao yung mga yan eh. Oo. Mga demonyo na yan eh. Tama. Daig pa hayop niya mga yan eh. Isipin mo, pagkatapos bibigyan mo ng ganung, kumbaga, para bang justification. At para bang ito, mga inaapi. Yan ang masama. Minsan, doon sa sobrang pagsasalita nitong Human Rights Commission. Oo. Saka dapat yung bago yung human rights ng suspect, yung human rights muna ng victim ang ipagtanggol nyo. Dahil yun kaya nga victim, biktima nga di ba? Biktima yun, mga babae pa yun, isipin mo. Hindi nyo ba, yung pinagtatanggol yun, laki-laki ng katawan. Biruin mo yun, kung di ba naman talagang, ay sa bagay, pumanaw naman na. Nagpakalbo pa di ba? Para makaiwas. Kala naman niya nagbago itsura. Saka bilib ako doon, alam mo, magandang yung example na ginawa ng dalawang biktima na lumantad, talagang nakipagtulungan sa pulis, di ba? Sana yung kung meron mga magiging biktima ng mga ganyang klaseng kriminal, maglakas loob din. Alam mo, yung nangyari... Para wala nang maging kasunod na biktima pagkatapos nila. Yung nangyaring yan, diyan mo makikita yung pasok ni Duterte. Pag naupo na yan, naku, Diyos ko, iba yan. Yan mga sample lang yung nakita nyo, kumbaga. Maglalakas ng loob ngayon sa panahon ni Duterte, tingin ko yung pagsusumbong ng mga biktima. Kasi yung mga kriminal siguradong mababahag na buntot. Wala na. Ayaw ba natin yan? Kaya yung sinasabi nila na hindi anya kaya ni Duterte sa loob ng 6 na buwan, mawala kumbaga malaki magagawa niya. Magkakaroon ng significant reduction sa krimen. Kita nyo, hindi pa nga nakaupo, ito na di ba? Kumikilos na to. Di lalo na, kung nariyan na mismo si Duterte, lalong kikilos sa mga yan. Sabagat sila puputukan Okay. Yan. Mga gusto pong lumahok sa ating talakayan ngayong umaga ay maaaring tumawag sa 412-0288. Ito yung po yung aming landline, Yung ating text line po ay 0917-798-8910. Doon lang sa mga nagte-text, huwag nyo masyadong hahabaan na parang nagbabasa kami ng kolum. Yun lang brief lang, para total yun din naman ang sasabihin nyo di ba? At saka yung mga nakaraang text natin, yung nakaraang Friday, na i-save naman yata, so pwede pa nating basahin maya-maya, para lahat mabasa natin. Kasi humahaba ang oras. Pag binasa yung text, napakahaba. Yun din naman ang sinabi. Di ba? Alam mo, minsan kasi sa tawag dito sa ngit-ngit. Di ba yung passion ng mga listeners natin, talagang doon na binubuo sa text message. Kaya medyo anuhin nyo na lang, pigilin nyo ng konti. At lalo na yung mga masasamang salita, siyempre hindi natin babasahin yun, para naman na hindi tayo makasagasa ng iba. Okay. Ngayon, ang CBCP naman, yan. Ano yung tawag nila ron? Oratio Imperata. Ano yun panalangin lang yun. 9 na araw yata ang gagawin niya bago maupo. Kasi nininervous na rin itong CBCP. Kaya sabi nila sana ito si Duterte, igalang ang karapatang pangtao, yung buhay, yan. Magdadasal daw nila itong mga si Duterte at yung mga kasamahan niyang uupo. Dapat naman talaga ipagdasal natin lalo na yung mga yung mga pulis. Dahil sana yung mga positive naman na suspects ang madali. Hindi naman yung mga mistaken identity. Si Duterte naman nagdadasal din. Kasi may iglesia si Duterte. Di ba? Ang dasal niya naman, sana makaintindi itong mga pare. Ganyan yan Kaya marami ang talagang malaking expectation
dito kay President-elect Duterte, lalo na dun sa kanyang pangako na talagang buburahin niya sa mapa yung droga. Malaking bagay sapagkat halos lahat ng krimen ginawa na may connection sa droga. Mga adik ang gumagawa, di ba? Ng mga karumal-dumal na krimen na kahit batang paslit, 5 taon, 4 na taon nire-rape. O isipin mo, yun dahil sa droga yun eh. Kung hindi sabog yung mga yun, hindi naman makakagawa ng ganun yun eh. Nawawala sa sarili yung mga nagda-drugs di ba? Tapos sasabihin natin kumbaga, kailangan na isaalang-alang yung human rights. Yung mga inosente, oo. Yung mga inosente. Pero kung talagang talamak na, iba na usapan dyan. Anong gusto nila? Ito pala, regarding dyan sa topic natin, itong si Senator-elect Risa Hontiveros, sabi niya, ipupush daw niya yung strong and independent Senate para daw ma-maintain yung check and balance sa 3 branches of government, di ba? Ang sabi niya, tututukan nila itong mga perceived abuses, halimbawa, ng mga excesses ng mga government officials. Siguro, ayaw lang niyang tukuyin ng direkta. Yung mga patayan na rin siguro inaano niya, di ba? Mariosep. Alam mo, diyan tayo, diyan tayo nag-aaksaya ng pera sa Senado, Imbis na gumawa ng mga batas ng kapakipakinabang, gusto na naman nila mamulitika. Saka bawat konting kibot, mag-iimbestiga. Konting kibot, mag-iimbestiga. Pag may criminal offense, andiyan naman yung NBI, meron namang CIDG, di ba? Kung halimbawa administrative, andiyan naman yung ombudsman. Naku po. Huwag yun ang saklawan yung trabaho ng iba. Wag natin palakasin ang loob ng mga kriminal. Di ba? Yung ganyang mga salita, nakapagpapalakas pa ng loob nila yan dapat na i-discourage natin yung mga yan. Matakot, hindi na gawin, itigil na yung kanilang mga sindikato, yung kanilang mga aktibidad sa krimen. Yun ang dapat Pero, magsasalita tayo na, kumbaga, para bang ginadjustify pa natin ang ilang mga bagay, nakasasama yun sa kabuuan ng mamamayan. Yan. Ano bang gusto ni Risa Hontiveros? Yun din yun. Alam mo, parang mother of the statement ka lang yan. Yun din yung sinasabi ng iba na inuulit niya lang, iniba niya lang ang mga termino. Pero yun din yun. Papam ba? Tawag niyan? Papam? Papansin? Papansin. Talaga ng mga Senado, lagi nang pinoportray na image niyan, independent yan pero, ibig sabihin, hanggang dun lang sa nasasaklaw nila na tungkulin. Di ba? Di ba? Sabi nga rin ni Duterte, sana yung mga senador dayang kongreso, iwasan din naman din yung sa mga pag-iimbestiga nila, iwasan din yung bastusin yung mga resource persons, Padyag na hindi na raw niya kasi papupuntahin yung kanyang mga opisyal. Pag nagkaroon ng katulad nung nangyari kay kay General Angelo Reyes, di ba? Nakita mo paano binastos yun. Tuloy Saka hindi naman lahat ng tao pare-pareho naturalese, di ba? Kung halimbawa may taong hindi ganun ka kalakas ang loob, nabasto sa publiko, siyempre tawag dito. May nakakaisip talaga ng hindi maganda. Nakita mo yung ginawa ni Jinggoy, kanya si Trillanes kay Reyes. Isipin mo kung paano binastos. Yung pala siya makukulong din. Siya pala itong di ba, mas matindi. Din sa yung iniinsulto niya nung araw sa hearing. Hindi ba? Pagkatapos ngayon, magsasalita pa ito si Jinggoy, taas daw noon niya. Na matatapos yung termino sa pagkasenador, ang dami niya raw nagawa. Isipin mo yung mga nagawang katarantaduhan. Ikaw naman, hindi pa tapos Marami nga siya nagawa. Marami nagawang katarantaduhan. Ito yung mga taong ayaw umamin sa kasalanan.
Oo. Walang pagsisisi, walang remorse. Tama. No? Eh, At yan. wag nating kalilimutan, si Jinggoy, recidivist yan ha. Oo. Dati na siya nakasuhan ng Dati, ganyan. oo. Sinalo lang siya ng tatay niya di Sa ba? wedding, nung araw. Oo. Dalawa, sabay nga silang nakulong eh. Oo. Tapos ito na naman. Ano sasabihin niya? Taas noo. Oo. Yung mga ganyan mga salita, hindi na dapat yan eh. Para rin si JB ngayon. Ano sabi ng lolo mo, Doon JB? daw sa yung budget ng Department of National Defense, talagang sisilipin niyang mabuti. Dahil baka mamaya maulit naman yung pagbili na. Siya nga bumili ng mga baril eh. Ginamit yung calamity fund, di ba? Oo. Siya nga, baril lang, pinatulan niya eh. At saka calamity fund yung ginamit, Oo. Di ba? Alam mo ba kung gaano kataas yung bahang iniinda ng mga squatter sa San Juan pag may bagyo? Tapos yung calamity fund, ibibili lang niya ng baril para sa bodyguard niya. Oo. Sus Mariosep. Saka gaano ba kalaki yung banta sa buhay niya para armasan niya ng ganun, ng bago yung mga bodyguards niya. Ayan, oo. Sus Mariosep. Isip-isip din, paminsan-minsan, Diba? Pero in fairness, itong palasyo, pinuri nila yung pinaigting na operasyon ng PNP laban sa drugs. Oo. Wala nga naman pintasan pa nila eh. Oo, hindi Diba? na sila tawag dito, hindi na nila inaangkin na accomplishment naman nila. Hindi. Ang sabi lang naman nila, kinikilala nila. Oo. Kasi 200% pala yung bilang ng mga drug dealers na napapatay, magmula nung after election. Ngayon, ang tanong dyan, yan ba in order ni Noynoy? Hindi eh. Ha? Yan, kusang kilos na mga pulis para magpa-charming sila kay Duterte. Di ba? Ang totoo, si Duterte naka-impluensya sa pulis para gumawa ng ganyang mga aksyon. Hindi si Noynoy. Yan ang masakit yan eh. Sipin mo, ikaw pa nakaupo hindi ka na sinusunod. At saka sa totoo lang, yung mga pronouncements ni excuse me, yung mga pronouncements ni Noynoy magmula nung manalo na si President Duterte, hindi na pinapansin no? Hindi na. Hindi na nga masyadong, kahit sa TV, sa TV, di ba? Top story lagi si Duterte. Baon yung istorya kay Noynoy, bandang huli na, tas napaka-igsi, napaka-late ng treatment. Parang na talaga, wala na. Wala na, lame duck president na eh. Baga wala nang power. Kung meron man, na lang, seremonya na lang, formality na lang. Pero sa totoo, hindi na siya sinusunod. Medyo, kumbaga, lahat ng ginagawa ng mga pulis ngayon, ito parang nila kay Duterte, mensahe nila na sila kumikilos. Pasalubong, kumbaga, di ba? Ganun yan. Oo. Diba? Pabaon ba kay kay Noynoy? Pabaon, oo. At ang masama kay Noynoy, hanggang sa huling sandali ng termino niya, wala man lang kumbaga heritage, pamana na iiwan sa mga tao, kundi konsumisyon. Walang legacy. Walang legacy. Kumbaga, halimbawa, isipin mo yung binito yung batas sa mga nurse. Oo. Di ba? Pwede mo namang pirmahan yan eh. Oo. Ano iniisip niya? Kasi kung pinasan niya itong panukalang wage hike sa mga nurses, yan tawag dito, yan yung magiging magnet na para manatili sa bansa yung mga nurses natin, di ba? Yung mga nursing graduates natin. Para hindi na laging mag-abroad. Mas gusto niya ba yung tawag dito, nag-e-exodus yung nurses? Binito ng batas, hindi lang yung dagdag May mga provision doon na halimbawa bawal na yung OJT. Bawal na yung tawag doon, yung ikaw magbabayad ikaw pa magbabayad. Ibinabawal ng batas ngayon. Ang ibig sabihin, nung ibito yan ni Noynoy, gusto niya manatili yun. O OJT kayo. O kayo, walang sweldo, kayo pa magbayad. Parang ganun ang kahulugan nun. Kaya nga sabi nitong mga militante, nakakapanghinaya nga daw dahil nakaligtaan itong ni Pinoy yung ibang mahalagang bahagi ng panukalang batas. Kasama nga daw yung provision na nagbabawal sa contractual, OJT,
job order at volunteer na trabaho para sa mga nurses. Oo. Gayun din ang probisyon para sa pagtatalaga ng nurse sa bawat barangay, mga eskwelahan at lugar ng trabaho. Isipin mo yung binito ni ano na yan. Alam mo, yung palang pinagmamalaki niya executive order na wage hike yan, hindi naman pala aabot sa 25,000 na minimum wage na nurses eh. Yun lang nga. Kasi dun sa Republic Act 9173, tinakda yung minimum wage na nurses na 25,000. Pero kahit sa kabila ng EO hanggang ngayon, hindi pa rin umaabot sa 25,000. Kaya nga, diba? isipin mo yung Sinoy ko, anong mentalidad meron. Yung SS pension, isipin mo, hindi man lang niya sinabi, pwede ba 1,000 na lang. Yun lang sa totoo lang, yung pagtatak sa balikbayan box, niya yun gusto niya yun na lang, humakot lang ng negative comments Yan nga. Pero tingin ko talaga siya yung kasi 'di ba si Commissioner Kim Henares, 'di ba? Ang pinag-iinitan sari-sari store owner, 'di ba? Yung mga professionals na hindi naman ganun kalalaki ang kinikita. Pero yung malalaking negosyante, wala kang naririnig na meron silang ipinataw na kumbaga panibagong buwis para din sa mga yan di ba? Yan ang sinasabi natin si Duterte, sabihin lang, nagmumura, ganyan. Pero sabi ni Duterte, dapat may pension niyang mga pag ako naging presidente, pipirmahan ko yan. Dagdag na 2,000. Kawawa nga naman yung mga senior citizen. Kaya namang ibigay ng gobyerno yan. Oo. Diba? Ang dami nga pinagkakagastakan ng gobyerno, yung mga parks, yung mga director dyan, kung ano-anong mga GOCC dyan bakit yan hindi kayang gawin? Kakayanin yan kung gusto. Oo. Pati yung sa nurse niya, baka yan pag yan pinail uli, si Duterte na presidente, malamang pirmahan niya yan. Diba? Kaya iba si Duterte, iba si Noynoy, nagkakaroon ng comparison Diyan natin nakikita, ito si Noynoy, weak leader, mahinang klaseng leader. Tsaka walang puso. Parang walang walang malasakit sa mga tao. Parang tuod. Oo, kung anong isubo ng mga advisor niya, payag lang ng payag. Yan ang masama sa parang tuod leader. nga lang, no? Naku po. Yun ang tama si Mang Peter Yun yung magiging pagkakaiba ng liderato ni magkakaroon tuloy ng comparison. Maaano natin, bakit nung panahon ni Noynoy pwede naman pala yung ganito? Bakit hindi nangyari, di ba? Diyan lang sa operation ngayon ng mga pulis, andyan na comparison. Bakit yan hindi nagawa sa 5 taon ng panunungkulan itong si Noynoy? Ngayon lang. Yan lang, comparison na yan Bakit? Darating na kasi si Duterte. Uupo na bilang presidente. Kaya kumikilos na sila. Pero may uupo pala, kumikilos na sila Di lalo na kung nakaupo na yan. Tama. Lalo silang kikilos. Bagkat iba magiging desisyon ni Duterte pag hindi sila kumilos yun. Madugo. Di ba? Naku po. Meron tayong announcement, no? Merong bloodletting project itong 8 TV sa pakikipagtulungan ng Dugong Alay Dugtong Buhay at ng Quezon City Government at ng Providence Hospital at Lung Center of the Philippines. Ang 8 TV bloodletting project ay gaganapin sa July 24, 2016. Linggo po ito mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Quezon City Hall Catwalk. Sa mga nais mag-donate o mag-inquire sa gaganaping activity, maaaring tumawag sa aming landline na 412-0288 o kaya mag-text sa 0917-798-8910. Magandang gawain yung pag-donate ng dugo, Kasi lilinis yung dugo mo, di ba? Yun ang sinasabi nila pag regular ka magiging donor. Saka makakatulong po tayo dun sa ating mga kapatid na walang pambili ng dugo. Kasi alam mo naman ngayon, di ba, yung wala na mga blood bank at saka yung Red Cross, parang limitado na rin yung supply nila ng dugo. Okay.
etong etong Dole, itong si Baldos. 6 na taong labor secretary to, ha. Pero ngayon lang niya naisip na magpanukala na isama sa capital punishment itong death, itong illegal recruitment. At saka ang parusang gusto niya, death. Isipin mo. Bakit ngayon niya lang sinabi yan? Si Duterte na papasok eh. Mawawala natin si Noynoy. Pero 5 taon mahigit, hindi niya sinasabi yan. Ngayon lang, isipin mo yan. Para masabing may malasakit. Oo, too late the hero. Kumbaga, bakit ngayon ka lang nagsalita ng tama? Sa loob sa 6 na taon mo sa... Halos 6 na taon, hindi ka kumikibo. Ngayon ka lang kumibo kung kailan marami ng nabiktima yung illegal recruitment. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Ngayon, tingnan natin kung kung ano yung magiging pagkakaiba naman ng mga policies ni incoming Labor Secretary Silvestre Bello III sa panahon nito ni Baldos, no? Dahil itong si Bello, di ba, dati naman itong Justice Secretary. Sigurado naman na marami itong karanasan sa mga kaso, no? Alam niyang medyo particular na siya, familiar na siya dyan sa mga kaso ditong mga labor cases, eh. Sabi ni Baldos, yan, nagkaroon siya ng suggestion gawing capital punishment. Sama. Sinabi kasi ni Bello, unang haharapin niya yung illegal recruitment. At saka yun din ang sinasabi ni Bello, kailangan capital punishment yan. Sapagkat ang daming piniperwisyo dyan, saka yung mga human trafficking. Diba? Wala. Kumbaga, lahat ng mga sasabihin nitong kasalukuyang nakaupo, baliwala na yan. Kumbaga, yan hindi na masyadong papansinin ng tao yan. Diba? Kaya tayo na lang natin. Kumbaga, 10 araw na o 9 na araw, uupo na tong si Duterte. Kung tingin ko, makakikita tayo ng malaking pagbabago. Change is coming, sabi nga. Sabi nga ni diba, in-interview natin si incoming DILG Secretary Mike Sueño. And you will be amazed. Sabi niya, di ba? Talagang magugulantang tayo lahat. Malaking pagbabago. Dahil dahil sa ang marching order nga daw sa kanila ni President Duterte, yung pagsabay-sabayan yung kampanya, drugs, criminality, at saka corruption. Lahat. Dahil, kumbaga, intertwined tong tatlong to Pag dinali mo yung isa dito, kriminalidad man, siguradong madadali mo rin dito yung mga korap. Kaya laganap ang droga, may corruption Yun. Diba? Yun ang pinag-uugatan. Kumbaga. Saka talaga namang di mamamayagpag yung mga drug lords kung walang tinatamasang protection yan sa mga taong gobyerno. Siyempre. Yan common knowledge yan. Talagang malalaki protector niyan. At ang masama, itong mga protector na to, talagang manhid na kumbaga. At saka nananakot pa. Kaya nung sabihin na kayong 3 general, mag-resign na kayo, baka mapahiya pa kayo, iba, nag-react na sila Kumbaga, ninervyos na. Kasi totohanin ni Duterte yun. At hindi naman magsasalita yan ng walang ebidensya. Siyempre, hahanap ng yan, ng ebidensya para madiin sila. Yun ang basa ko dyan. Okay. Ito matagal ng mga matagal ng kumakalat na balita. Itong pagiging protector ng Abu Sayyaf Group, itong Armed Forces of the Philippines. Tagal na yan. Oo. Siguro kung merong protector ng drugs sa PNP, sa AFP naman may protector ng ASG. Meron yan. Oo. Unang-una, saan kukuha ng baril yan? Hindi ba nabalita nun? Baril ng MILF, mga sa militar din ang gagaling
Hindi ba binulgar ni Trillanes yan? Ang tagal ng kwento niyan. Ang tagal ng usap-usapan yan. Kumbaga, hindi pwedeng kumbaga kapraso man lang yan, totoo. Pagkat nakita natin, namamayagpag yung Abu Sayyaf Pagka may operation, pagka yan nakukordonan na raw, biglang lalabas ang order, atras muna kayo. Yan na nangyayari dyan. Kaya ang Abu Sayyaf ganyan, namayagpag yan. Kasi itong militar, hindi ganun ka-decisive sa action nila dyan So, kaya, ang dapat unang gawin dito ni, nung incoming DND chief, sino ba yung defense secretary na incoming? Hindi ko matandaan pa yun, kasi mga bagong pangalan, no? Dapat dito magkaroon ng audit sa kanilang mga armas, di ba? Dahil marami kasing nababalita na nagkakaroon na talamak yung arms pilferage dito sa AFP. Kaya ngayon yung resulta niyan, napupunta sa mga rebelde yung mga armas ng mga militar. Yan. Ginagawang hanap buhay running, no? Oo. Diyos Mario Joseph. Magkano ba yung inilalaang budget taon-taon para sa pagbili ng mga bagong armas ng mga sundalo, di ba? Oo. At saka ito isang maganda pang balita rito sa parte ng Mindanao. Yung dalawang Muslim rebel groups, itong Moro National Liberation Front at saka itong Moro Islamic Liberation Front, pinagtagpo ni Duterte. At nagkasundo sila na sila ay magtutulungan para magbalangkas ng bagong Bangsamoro Basic Law. Kasi itong panahon ni Noynoy, kahit naman siguro ikaw yung Moro na MNLF, yung grupo ni Miswari, magtatampo ka naman talaga. Dahil may existing naman talagang peace accord ang gobyerno sa MNLF, no? Rightfully. At saka alam mo yun agreement. Hindi mo pwedeng baliwalain yung agreement na yun. Pirmado Pilipinas dun Oo. Kaya may belligerent status ang MNLF. Hindi MILF lang. Ang ginawa nino yun, pinwera itong Oo, di ba? Malaking grupo rin yan. Nakita mo yung Zamboanga Siege. At saka yung MILF, breakaway lang ng MNLF yan, di ba? Ang original talaga niya. MNLF. Breakaway lang tong MILF. Tapos ito, pababayaan mo. Armado rin yan. At saka pag pinag-usapan mo yung Mindanao, dapat lahat din ng armadong grupo, maliban lang sa mga bandido, konsultahin mo rin, di ba? Nakausapin mo dahil interest nila yun kapakanan nila yun yung mga taga Mindanao Kasi yan, hindi pwedeng basta gegerahin mo ng gegerahin yan Walang magtatagumpay doon Ang kailangan talaga usap. Hindi pwedeng mawala yung pag-uusap, di ba? Nakita mo nagawa ni Duterte, di ba? Simula pa lang medyo maganda na tinutumbok nung kilos niyan yun. Tsaka hindi papayag na magkalabang grupo na ito Hindi to papayag magkaharap kung di sila believe dun sa presidente, di ba? Sa nagpatawag sa kanila. Ikaw ba naman, rebelde ka, basta-basta ka nilang pupunta dun para makapagkasundo sa kaaway mo. Kung hindi ka believe dun sa taong naging moderator, kumbaga tiwala sila na magagawa ni Duterte yun. Yun ang importante. Hindi yung nag-uusap parehong may reservation. Hindi maganda talaga pinupuntahan ng ganung pag-uusap At saka itong si Jess Duresa, itong ating incoming peace advisor, taga Mindanao din. Tsaka yan, veterano yan sa ganyang mga usapan. Peace talaga yan, negotiator yan Kaya alam siguradong yan, tawag dito. Magkakaroon din ng tiwala sa kanila itong dalawang Muslim rebel groups. Dahil kalugar nila yan. Taga Mindanao yan Natural ang iisipin yan talaga yung tunay na kapakanan ng mga taga Mindanao, di ba? Malaki yan, ibubungan yan. Maganda mararating yan. Ito na siguro yung magiging tawag dito, genuine peace agreement. Kung sakaling matuloy itong magiging kasunduan itong dalawang grupong ito.
Alam mo mabait, ano din si Duterte, medyo kilala siya sa ano no, yung binabawi mga sinasabi niya. Pero dito sa sabi niya kasi, di ba dati ang sabi niya, magkakaroon ng bilateral talks ang Pilipinas at China tungkol dito sa West Philippine Sea, no? Pero ngayon, ang sinasabi niya, hindi muna raw mangyayari ito sa loob ng 2 taon na susunod. Syempre, biruin mo, anong magiging pakiramdam ng ibang bansang nagki-claim din dun sa ibang islands dyan sa di ba, West Philippine Sea, kung tayo ay makikipag-usap lang ng solo-solo sa China, di ba? Siguro may nagpayo sa kanya, no? Palagay ko itong si incoming Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, talaga magiging mahusay itong Foreign Affairs Secretary dahil kabisado niya yung yung kalakaran sa diplomatic community, di ba? Saka mahusay na na abogado at may siya, no, di ba? Matino. Matino yan. Oo, dahil biruin mo. Naging susi siya dun sa pagbagsak ng isang korap na gobyerno na bahagi siya, pero hindi siya bahagi ng korupsyon. Yung ginawa ni Yasay, nakatatak na sa kasaysayan ng Pilipinas yun, na hindi siya pwedeng hilahin sa kagaguhan, di ba? Kaya kung sana kung may interview natin si Secretary Yasay, maya-maya pa sa ikalawang bahagi ng ating programa, subukan po natin siyang kontakin, para malaman natin kung ano pa ibang mga plano ng Foreign Affairs Department sa kanyang pamumuno. Oy, nag-iba ng tono ang CHR Balik tayo dito sa Abu Sayyaf, sa Mindanao. Nanawagan na ngayon yung CHR sa militar ng mabilisang pagtugi sa mga bandidong Abu Sayyaf, kasunod ng pagpugot sa ulo ng 2 Canadian national. Sila na ngayon na nagbabaterya para puspusang tugisin yung Abu Sayyaf, magandang senyalis to para kay CHR Chairman Chito Gascon. Pinabibilis na raw ng CHR yung pag-aresto at prosecution sa mga miyembro ng Abu Sayyaf dahil sa human rights violation. Ito pala ang latest, no? Sa kasalukuyan, nagpadala ng 5,000 na tropa ang Western Mindanao Command ng AFP para tugisin ng Abu Sayyaf Group. Ikaw ba, Ma'am Peter? 5,000 na yung tropa ng sundalong pinadala doon. Palagay mo, may chance na kayang madurog tong mga bandido mo? Kung talagang aksyon, no? Ang tingin ko dyan sa 5,000 na nireading yan, yan paghanda sa pag-upo ni Duterte. Sapagkat si Duterte, ang talagang gagawin dyan, dudurugin ng Abu Sayyaf. Alam mo, yan ang isa sa inaabangan nila Ngayon, kayang-kaya ng militar yan. Siyempre, militar yan O 5,000 kung ilang batalyon yan. Ubra ba yan? Ang sinasabi lang yung mga sibilyan. Kaya nga ibababa martial law dyan Pag upo ni Duterte, iiral yun. Pagka ganon, madali mo lang yan. Masasakote yung mga yan. Hindi lang ginawa yan nung mga nakaraan. Di ba? Naibaba lang martial law doon sa Maguindanao. Pero dyan sa lugar na yan, na pinamumugaran ng Abu Sayyaf, hindi nila ginawang aksyon yan yan ang talagang aksyon na dapat yan. At saka ang kabutihan din dito, habang pinupush yung peace agreement between MNLF, MILF at itong gobyerno, makakatulong itong MILF saka MNLF para puksain yung Abu Sayyaf Group, di ba? Dahil magiging baliwala mababaliwala yung peace agreement na pinagsusumikapan nilang mabuo kung andyan dyan yung Abu Sayyaf, di ba? Ang gugulo Alam nga pa paano makakaakit ng mga foreign investors sa Mindanao. Siyempre matatakot lahat yan sa bandido.
At saka yan ano na yan may international ano na yan peke. Dahil mga terrorist yan Deklarado yan, no? Na terorista. Kaya hindi pwedeng hindi natin gawa ng malaking aksyon yan Yan. Natatawa lang ako rito sa CHR. Para namang may bearing kung okay o hindi okay sa kanila yung magdogi sa Abu Sayyaf. Oo. Kaya naman hindi okay siya. Pakailan niya dyan. Diba? Ganun yan. Wala na lang magawa. Walang trabaho kasi yan Ano ba trabaho niya kundi magsalita? Dapat ito si Chito Gascon, komentarista na lang Wala. Nakakatawa din Miski hindi mo tanungin na, magsasalita yan Ito, hindi naman sila tinatanong ng ano dyan Sila lang nagsasabi Nagpapadala ng press release. Wala kasi, hindi si sweldo yung mga kundi magsasalita Ano ba, bearing yung Kaya ako natawa Una pinuri, tapos bigla nilaglag. Nakakatawa kaya tayo. Oo. Wala Pinuri muna, bandang huli nilaglag. Yan may bearing lang nung panahon na talagang maraming nawala, panahon ng martial daw, etc. Yun, nung panahon okay. Ako wala na yan. Tingin ko, ano na ito, baka buwagin to ni Duterte. Kahit di mo buwagin niya, wala namang kwenta yan Oy, bakit naman pinaglalaanan mo pa ng pondo, nagpapasweldo ka pa ng mga tao. Imbis na yung pondo ng CHR, liitagdag mo kung saang ahensya ng gobyerno, di ba? Liitan ang sweldo, gawin minimum yung pinaka-chairman. 400 a day ka na lang. Wala, ano na lang sila, meal allowance. Oo, yun ang gawin. Hindi mo buwagin dahil nasa ano yan Konstitusyon. Tinayo yan pero bawasan mo sweldo. Wala mang masama ron. Titipid tayo di ba? Talagang kayo, naglilingkod sa bayan, di magpatuloy kayo. Kaya liitan mo sweldo. Yan. Kumbaga, sa isang departamento, di ba nung araw, hindi pwedeng walang budget Gagawin piso. Oo. Kalokohan yun. Alam mo, hindi ko yung maintindihan. Hindi, may budget. Ang masama lang naman, walang budget Diba, ganyan din nga, may sweldo. Pero, 200 ang araw. Pag hindi nagbitiw yung mga yan Diba? Anong human rights? Magbibitiw lahat yan. Ito raw, drug surrendery sa South Cotabato, mahigit 900 na. Aba, sumusukong drug personalities. Dami yan. Oo, pawang mga drug pushers daw mula sa mga barangay ng Ambalgan, Teresita at Katipunan. Sipin mo. Paano kaya ito? Ako hindi ko ito maintindihan Ano kaya magiging proseso? Halimbawa, sukuko ka, inamin mong drug pusher ka. Ano yun? Kukulong ka rin. Hindi ka nga lang papatayin na. Kukulong ka. Okay. At dyan mo makikita, naging napakalala ang problema sa droga sa panahon ni Noynoy. Isipin mo, dami yan. Sige, tutuloy po natin yung ating talakayan sa ating pagbabalik. Sabay na po tayong mapapakinggan sa DZRJ 8:10 AM hanggang alas 10 ng umaga. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Makabuluhan at makatotohanan komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Rapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Group Incorporated. This is 8 Tri-TV. Naghahatid ng balita at impormasyon sa bawat Pilipino. 8 Tri-Media Broadcasting Network. Pinas. Ito ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 Tri-Media Broadcasting Network.
Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid na nag-iisang reyna ng mga Gamorreans, Rodel Ocampo Fernando. Mga gimmick at showbiz happenings na dapat ninyong malaman. Pakinggan sa Showbiz Galore. Kasama si Rodel Ocampo Fernando. Lunes hanggang Viernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Noon, ngayon, at kailanman, ang musika ay patuloy na sumasalamin at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Musika, noon at ngayon, mga awiting nagbigay kulay sa ating buhay noon at siyang patuloy na nagbibigay ng pag-asa hanggang sa ngayon. Musika, noon at ngayon, ihahatid nila The Soul Man, Lloyd Umali at Miss Saigon, Ima Castro, Mares hanggang Viernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon dito sa DZRJ 810 at sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network ang himpilan ng bawat dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network ang himpilan ng bawat Pilipino. Noon, ngayon, at kailanman, ang musika ay patuloy na sumasalamin at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Musika, noon at ngayon, mga awiting nagbigay kulay sa ating buhay noon at siyang patuloy na nagbibigay ng pag-asa hanggang sa ngayon. Musika, noon at ngayon, ihahatid nila The Soul Man, Lloyd Umali at Miss Saigon. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Rapid Fire po ay mapapakinggan sa DZRJ 8:10 AM hanggang alas 10 ng umaga at sa bayang mapapanood sa Cable Link TV Channel 7. Isa pang nakakatawa tong itong ginawa ni Customs Intelligence Chief Jesse Del Llosa. Ano? Nagbitiw? Ba? Kasi patatas si 15. Oo, di ba nakakatawa, no? Hindi na. Biruin mo. Dapat nga matagal na eh. Ngayon lang. Ay, para doon sa mga nag-aabang ng score. Itong NBA Finals po, championship game to Ang score po as of Second quarter. As of second quarter, ang Cavaliers po ay 40, ang Warriors ay 41. Dikit, ang dikit ng laban. Dikit. Oo, makikita. Hindi natin alam. Siguro, hindi na halos humihinga yung mga nanonood doon, Kung sino mananalo dyan hanggang... do or die game na ito di ba? Oo, knockout game yan Pigat po silang panalo, pigat yung talo. Oo. Yan ang last game. Yan ang exciting Kasi di ba? Oo. 4 out of 7 Oo. Naku po Best of 7 yan ano kaya ang Ano kaya ang pusta mo? Magkano pusta mo dyan, Mang Peter? Ang pinusta ko si Noy Noy
Sa inyo na si Noynoy. Wala eh. Ewan ko ba masyadong... Masyado kang ano, alam mo na, Oo. kung ano matatandaan natin. 6 na taon ang sinayang nito. Sipin mo, 6 na taon niya, no? Walang ginawa. Diyos ko. Tapos sasabihin niya, yung sinundan niya, ano daw? Puro kalokohan daw, kesyo kung ano-ano. Magkaiba siya yun. Puro kalokohan, pero may mga ginawa yun. Oo. Siya, walang ginawa. Wala raw ginawang kalokohan, pero wala rin mang ginawang mabuti. Puro perwisyo. Yan. Hindi talagang nakapaglingkod sa tao. Ito lang pag ano mo ito lang pag ano niya kay ano di ba kay Alberto Lina as customs chief, di ba? Anong nagawa niyan? Di ba? Lumala ang smuggling diyan sa custom. Nilagay mo yung Delyosa diyan, di ba? Lumala ang droga. Lumala ang kung ano-anong anomalya. Kaya magiging mataas ang expectations ng taong bayan dito sa magiging sa gagawin nito ni incoming Customs Chief Colonel Nicanor Faeldon. Alam mo naman to si Faeldon, ha? Ayan. Rebel soldier to, di ba? Tingnan natin kung hindi siya magiging magdalong, revolusyonaryo yan. Oo. Diba? Yan. Sana hindi siya matulad kay Danny Lim. Hindi naman. Oo. Iba naman si Danny kaysa kay Faeldon. Kanya-kanya ng kustumbre ang mga mga righties kasi in fairness itong Faeldon, yung simpleng tao lang. Simple lang. Diba? Hindi mo siya nabalitaan na nagpasasa, Diba? Nako. Naalala ko kay Faeldon, alam mo kung sino? Si Victor Corpus. Diba? Si para silang hawig, no? Yung kanilang si karakter, diba? Kung talagang ito pinaniniwalaan niya, yun talaga siya, no? Hindi siya nasusway kahit na tawag dito, andi dun sila sa isang organisasyon na talamak din yung korupsyon. Hindi sila nabahiran, ano? Oo, alam mo, sa totoo lang, kung mabibigyan din ng pwesto itong si Corpus, magiging plus factor din to, no? Sa Duterte administration. Akala ko nga siya ang uupong customs chief Kasi may binanggit yung kampo ni Duterte nung nakaraan na isang retired general daw na nasa Cebu, na nasa Amerika na, baka raw pauwiin. Akala ko. Wala mukhang siyempre sa edad na rin ni Victor Corpus baka ayaw na, no? Hindi naman ganun ka-ambisyoso yun Oo. Si Corpus 70 plus na yun Okay. Pag-usapan muna natin yung titiran. Yung magiging opisina ni Vice President Robredo. Dahil sa itong uli, yung Boracay Mansion, di ba? Medyo masama loob yata ni Herbert. Bakit kaya? Hindi niya raw alam yun. Ito hindi kasi ko pamilyar, no? Hindi ako updated dito sa Boracay Mansion Di ba na-confisc kaya ng Quezon City government mula nung tawag dito binawi ng gobyerno kay ERAP, no? Doon sa kaso niyang plunder. Ito ba natirhan ba ito ni Herbert as Quezon City Mayor? Hindi. Siya lang nagpaayos. O paano yan? Kumbaga siya nagtanim, nagbayo, nagsaing, yung iba kakain, si Robredo. Oo. Alam mo, hindi ko maisip naman dito kay Robredo. Bakit may existing ng official residence mahal nga raw masyadong mahal ang upa, kalahating bilyon. Inuupahan pala yun? Oo, yung Coconut Palace, hindi naman sa gobyerno yun Akala ko binili na ng gobyerno. Hindi, inuupahan. Di ang laki pala ng kwartang itinapon nito ni Binay? Laki. Malaki upa. Hindi ko malawak magkano yung 500,000 or something. Basta malaki. Sobra naman. Oo, isang buwan Isang buwan. Dito kaya, magkano iuupa niya sa Wala yan. Hindi, sa Quezon City government, syempre, kung sa kanila yan, uupahan nila yan. Ngayon, si Herbert, hindi daw nasabihan. Kaya medyo nagtatampo, nagdesisyon lang itong vice mayor. Pero alam mo naman Tsaka ito pa, alam mo pala yung Boracay Mansion,
Di sinasabi ni Erap, hindi kanya. Ha? Yan daw, pag nakita mo, napakaganda niyan. Diyan natira sila Arnie. Oo, diyan nga nakatira. Oh. Alam mo, nung makita yung carpet napakakapal. Nakalagay, Office of the President. Oo, talaga. Eh, saan galing yun? Di ba? Hindi, considered ng proper, kahit sabihin ni Erap na hindi kanya, kinonsider ng gobyerno kanya, kaya nga kinumpit. Halatang halata na nagsisinungaling. Ay, si Erap hindi na natin maku-question yung pagiging sinungaling yan Kung meron congenital liar, yan, si Erap yan. Magmula nung sinilang yan, talagang ultimo yata pag iyak niya, pinikilang niya. Oo. Yan, napakagandang lugar pa rin yan. Kaya siguro gusto ni tsaka malapit siyempre Quezon City lang Ngayon, ewan natin, no? Tapos yung pang panunumpa niya, ayaw ni Duterte sabay sila o sa isang lugar, di ba? Kung magsabay man sa ibang lugar yata. Kasi ang gusto ni Duterte hanggang 500 lang yung guest. Kung 500 nga lang naman, baka hindi na makapunta yung ibang mga guest din naman ni Oo, yun nga Tama lang naman yun. Wala naman diferensya doon kung sabay o hindi. Basta pareho sila magkaroon ng inauguration. Oo, walang problema. Ginagawang malaking yan. Issue yan, Oo. Taka yung mga tradition. Alam mo, hindi dapat kagatin ng publiko yung hindi na drumbeat na may hidwaan si Duterte, kay Robredo. Wala hong ganun. Wala. Hindi Walang naman kailangan yun Oo, sa panahon ngayon, kailangan natin pagkakaisa, unity, di ba? Paano magiging matagumpay yung administrasyon ni Duterte kung gagawa natin sila ng intriga ni Robredo? Saka hindi naman obligado si Duterte na bigyan siya ng posisyon. Oo. Ganun yan. Nangyayari naman yan kahit nung mga nakaraang naging president. Nasanay lang tayo itong sunod-sunod na ipesto yung mga vice president. Pero noon, meron na mga nangyari, hindi na ipepesto talaga. Nangyari nga yan kaya makapagal Saka hindi naman mababawasan yung yung kapangyarihan ng Vice President pag di siya nabigyan ng cabinet position. May pondo rin yan, may budget din yan Kaya nung panahon ni Garcia, ang Vice President, si Macapagal, magkaiba sila ng partido. 4 na taon, walang pwesto si Macapagal. Ganun yun, tiniis niya yun. Hanggang sa siya naman, naging presidente rin. Ganun yun. Hintayin na lang ni kung sakaling swertihin siya. Hintayin na lang ni Duterte, tuloy ni Robredo. Kung sakaling palarin siya, kung tutuloy siyang di ba? Magpresidente. Siyempre, kasunod niya, may presidente na rin di ba? Ano bang problema kung hindi siya magkaroon ng cabinet position? Hindi naman nabawasan, di ba, katao niya dun? Okay, may nag-text na po sa atin. Ang sabi niya, kailangan po nating tulungan at suportahan si President Duterte. Paulit-ulit nating sinasabi, di ba? Ayan. Meron daw silang group na Rise Above Hate, Freedom Wall Philippines. Sa Facebook siguro ito. Inat daw niya tayo. Pwede po kayong i-post doon yung mga napag-usapan ninyo dito sa radyo at kausapin po ninyo ang incoming DILG Secretary. Sabi niya, nakausap na namin, Dan Melo, last week. Okay. Ano pang sabi niya? Ito pa. Ito pang sabi. Etong buwayang Meralco, magtataas na naman ng singil. Pero ang alam ko, magbababa Kulang kuno ang supply, only ang coal, natural gas at geothermal natin. Distributor lang daw sila ng kuryente. Pero sila rin ang may-ari ng Metro Pacific. Eli, pakitaas. Generator na top supplier ng Meralco. Chinoy din, MVP, isa sa Aboitiz, namatay sa cancer. Di pa nadadala sa... Sige po. Wag natin pag-usapan yung mga sakit-sakit ng tao. Dapat daw ipatupad Digong ang mixed economy. I-buy back kahit 50% lahat ng utilities.
Yan ang totoong pagbabago. Ibagsak ang mga burokratang nepotismong kapitalista. Chinoy din ako, pero dapat lumingon sa pinanggalingan. Nagpuntang mga Chinoy dito na walang-wala. Di magpapauto si Duterte sa mga ekonomistang anti-poor. Promise, di papayag itaas ang VAT. Makamasa yan since day one. Umaasa kasi hindi nga maganda yung sinabi ni no? Ni Benjamin Jokno na doon naman sa mga nag-aantabay ng game ng Warrior at Cavalier. End of second quarter. Second half na. 49 ng Warrior, 42 Cavalier. Magsisimula na. Lamang ang Warrior ng 7. Magkano pusta? Marami na pustahan dyan. Grabe, no? Alam mo, nalulungkot ako na naging mapusyaw yata yung Yung interest ng mga Pilipino sa PBA, no? Wala na eh. Parang mas interesado na sila ngayon sa sa NBA. Kasi diba? Iba maglaro NBA. Pag sanay kang manood ng NBA, mabibisit ka ng manood ng PBA. Bakit? Puro error yun eh. Dito bihira ang error dyan. Puro ang gagaling yan eh. Kaya Bakit? Iba laro. Sumikat lang ang PBA masyado nung panahon nila Jaworski. Oo. Yan. Panahon nila Fernandez, Atoyko. Diyan sikat na sikat ang NBA. PBA. Panahon ng Toyota tsaka Crispa. Oo. Kaya wala na. Hindi na bumalik yung ganun, Wala na eh. Paano? Nagkaroon na ng mga PhilAm, Phil-American. Kaya pag nanonood ka ng PBA, lang, nag-dominant itong mga dayuhan din eh. Noong araw, may All Filipino pa, maganda laban. Ngayon wala na noon. Okay. Balik tayo dun sa maya-maya sinusubukan nating makontak itong si incoming Labor Secretary Bebot Bello dahil nga dun sa sa sinabi nito ni kasalukuyang Labor Secretary Rosalinda Baldos na daw. Nire-recommenda raw niya yung death penalty para dito sa mga illegal recruiters. Too late the hero nga, di ba? Sabi mo kanina. Napag-usapan na po namin yan kanina eh. Pinanggit din ni Bello. Kakarapin niya yung mga labor attaché. Naluko-luko. Ay, oo. Naalala mo ba yung Walang ginawang action dyan si Noynoy. Wala na parusahan doon. Wala, si Noynoy. Nakatanga lang. Sipin mo, alam na ang daming nagre-reklamo, hindi nila inaksyonan. Inabsuelto pa. Anong klaseng presidente to? Oo. Diba? Kaya sabi ni Walden Bebot Silvestre Bello III. Yan, naharapin ko yan. Oo. Ibig sabihin, kailan parusa, kailan mag-resign na sila. Kung wala naman silang ginagawa. At saka sana gawing priority yung tawag dito, paglilitis dun sa mga illegal recruitment cases, Di ba? Dahil alam mo naman sa dami ng pera ng illegal recruiter, kayang-kaya niyang mag-buy time Di ba? Yung patagalin yung proseso para makagawa pa rin ng kalokohan. Ay, naku po. Nalalaban niya, yung kinukuha rin sa iba. Oo nga. Ganun yan eh. Yung mga walang yayan eh. Oo. Diba? Tapos yung mga nabibiktima nila, nire-rape sa abroad, inaalipin doon, kagagawa nila. Diba? Ang masama pa, papangakuha ng napakalaking sweldo, kukuha ng malaking pera dun sa doon, sponsor lang. Tapos bibigyan lang kakarampot yung binibiktima talaga eh. Illegal recruitment din yun, kahit nilisensya kayo. Di ba? Okay. Etong madako tayo rito sa sa Bureau of Immigration. Ang sinabi pala sa kanila ng COA, ng Commission on Audit, inutusan ng Bureau of Immigration na kolektahin ang mahigit sa 249.95 o 250 na, sabihin na natin, milyong piso bilang administrative fine sa mga airline companies na pumayag na magdala ng illegal aliens
para makapasok sa bansa. Sabi niya. Meron palang ano yan, ano? Kaumabot daw sa 250 million kasi ito raw pala, magmula pa nung 2001. Di ba? Violation pala ito sa Philippine Immigration Law of 1940. Biruin mo. Yan eh. Di ba? Ganun pala yun, ano? Maraming racket dyan sa immigration. Maraming perang talagang nakukurakot dyan. Paano yung perang yan? Sipin mo. Di ba asan yan? Kailangan ma-account nila yan eh. Oo. Saan napunta yan? Kasi dapat siyempre yung tawag dito, yung BI, nagsasabit sila ng report, di ba? Kung ilan yung apprehension sa mga illegal aliens, di ba? Siyempre, nakita rin ng COA siguro, yung corresponding na anong airline yung nagdala, sinakyan nitong pasaherong to, di ba? Ng illegal alien na to para makapasok sa bansa. Yung pala, may fine, ano? May fine. Kung alimbawang airline company ka, hindi mo naman alam na illegal alien yung pasahero mo, paano yun? Yun na nga eh. Medyo yan eh, controversial yan eh. Oo, at saka hindi na-amend, no? 1940 pa yung batas. Tagal lang. Kaya siguro maraming butas na yung batas, hindi na updated no? Hindi na angkop sa sitwasyon. Obsolete na. Oo, kaya itong napapaikutan na ang batas ng mga loko diyan sa immigration, ano? Ano na kaya nangyari dito sa mga kaso ni Sino ba yung dating na-interview nating diyan? Si Mison. Oo, si Mison. Ano na kaya nangyari dun sa lolo mo, no? Wala na di ba? Sinibak yun. Oo. Pinag-resign. Kunyari, ayaw mag-resign eh. Hanggang sa nilagyan na siya ng kapalit eh. Ayaw pa rin umalis, di ba? Anong nangyari unceremoniously nawala siya dyan. Hindi mapakali si Ma'am Peter. Siguro malaki pusta nito sa NBA Kasi noy nga ang pusta ko eh. Bubuhatin mo? Oo. Aba. Ito balikan natin tong Kasi kanina po, diniscuss namin itong itong babala ni General Bato sa kanyang kapwa pulis. Sabi niya, kasi dating, I will kill you sa drug lords lang no? Ngayon hindi I will kill you too. Ibig sabihin, yung daw mga kabaro niya, itong mga pulis, na di ba, kasi magmula po nung eleksyon, tumaas sa 200% ang mga napapatay na drug suspects mula nung manalo tong si Duterte. Alam mo naman, di ba? Unang-unang kinamumuhian yan, illegal drugs no? Kaya napansin natin, at napansin naman ng lahat na araw-araw laman na lang ng balita, mapapanood mo sa TV, mababasa mo sa diaryo, maririnig mo sa radyo, itinumba dahil sa illegal drugs. Ito lang, kanina lang sa Binyan, Laguna, 2 na naman yung itinumba, di ba? So, ang babala naman ito ni General De La Rosa, dun sa mga pulis na nagtutumba ng drug suspects dahil sa kanilang, alaga nila ito, pinagtatakpan yung sarili nila, hindi rin daw siya mangingiming patayin din yung mga pulis, Oo. Sus Mario. Ibig sabihin niya, alam din ni De La Rosa kung ano yung style nung yan. Diba? Na kaya nyo pinapatayan. Yung iba, baka yan kasabot nyo kasi. Baka isigaw kayo. Malalaman naman yun, sigurado. Saka hindi lang naman pala sa patayan magaling ang pulis. Marami rin pala silang naaresto. Mahigit 17,000 na daw. Eto magmula lang nung matapos yung eleksyon. Naaresto. Abangan natin kung ilan dyan na matutuluyan. Kasi si Marquez natawa ko nagbigay ng figure. Ang dami niya namin na-aresto. Hindi niya sinasabi, ilan dyan ang tinuluyan nyo? Ilan dyan ang naareglo? Tama. Ilan dyan ang pinalabnaw nyo kaso? Mas marami. Ganyan ang ginagawa nila dyan Limbawa, ikaw, poser ka. Pag naglagay ka, pabababain natin yung kaso mo, user ka lang. Pag user kasi may piyansa.
Pag puser, wala eh. Di ko gustuhin mo na yun. Magpiyansa ka. Eh, paano ito? May kaso ko. Hindi kami sisipot sa hearing para ma-absuelto. Ganyan ang ginagawa nila eh. Hindi sisipotin yung hearing. Technically, na-absuelto yung puser. O sino mang may kinalaman sa droga. Ilan yun? Halos sila. Ang daming ganun. Diba? At saka ito kasabay din sana nitong mga pagbabanta nito ni General Bato sa drug pushers at saka sa mga kabaro niya. Eh sana puspusan din natutuhanin ni incoming Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Etong kanyang pagbabanta naman dito sa mga piskal. Oo. Dahil alam mo sa totoo lang, hindi lang naman sa pulis nangyayari ang aregluhan di ba? Kasi kung tutuusin, mas mura pag sa piskal ka na umareglo no? Di ba? Kung ikaw halimbawa yung suspect, mas mura, no? Pag sa piskal. No, kaya may nangyari sa Alabang Bulls, di ba? Doon sa piskal pala, niyayari yun Oo. Eh, naku po. Yan ang sinasabi ni De La Rosa. Paano naman ang gagawin mo dyan? Kakasuhan mo. Pagdating sa piskal, inaabsuelto. Piski makarating sa judge, inaabsuelto ng mga luko-luko. Biro mo. Kaya kanya, itumba na yan. Di ba? Ang lalaki ng pera niya, gagastos yan. Para din dyan sa no? Kukulong mo yan sa bilibid, gagawa ng laboratory doon. Kung patay na yan, makagagawa ba ron? Oo. Eto kayang di ba lalagyan daw ng ilang libong staff? Yung New Bilibid Prison? 3,000 yata. Oo. Ano naman kaya mangyayari din sa mga jail guards? Makakasuhan ba sila? Hindi, sabi, alisin daw muna lahat, i-retraining. At yung iba siguro dyan, kung talagang may ginawa na hindi maganda, kakasuhan. Siyempre, hindi naman basta ganun lang yan sana nga, kasi hindi hindi rin matatakot yung mga gumagawa ng kalokohan sa pwesto. Kung tatanggalin lang sila, kasi hindi naman sila nakakasuhan, di ba? Kumbaga sa kriminal, papalamig lang yan, no? Palamig lang. Tapos babalik din sa dating gawi. Tignan natin kung uubra yung ganyan sa sa incoming administration. Naku po. Etong eto pala si Aisa Siguera, no? Baka daw maging commissioner dito sa National Commission for Culture and the Arts. Oo, sabi. Kasi, na siya, umattend na siya dito sa meeting, nakaraan lang. Ako palagay ko makakatulong naman to si Aisa Siguera. At saka may rin to matindi rin ang passion nitong batang to no? Talino yan. Oo. Talino yan si... Saka may puso siya, di ba? Siya, yung sa pinaniniwalaan niya, pinaglalaban din niya. Bibo yan Oo. Ewan ko lang to sila, sino pa ba artista, Lana? Wala na tayong nababalitaan na nakapasok pa sa gobyernong Duterte maliban dito kay Aisa Siguera. Di ba dahil yung mga umaali-alikid, butata na Si Annabel Rama na butata, di ba? Umaasinta raw ng tourism. Di ba? Etong si ex-governor E.R. Ejercito, butata rin, di ba? Oo, Si Amay kaya? Ano mo may ibibigay ng posisyon kay Amay? Oo nga, Sus Marios. Natin malaman kung ano. Pwede naman si Amay Oo. Taga-bukas ng kotse. Diba? Oo. Baka pinag-iisipan pa yung departamentong paglalagyan sa kanya ni Duterte. Hindi umaalis siya sa Davao talaga? Oo. Doon siya nakatira? Doon na lahat. Hanggang ngayon daw naroon, balita ko. Baka naman wala na siyang pamasahe pa uwi ng Maynila. Maraming naipon. Marami, Maganda hanap buhay doon? Magaling magsalita yan si Amay. Mahusay yan. Akala mo, totoo yan kung magsalita Ito sabi itong texter natin. Ito, matapos po, ito.
Itong buhayang Meralco, magtataas na naman ang singil. Kulang kuno ang supply, only ang coal, natural gas at geothermal natin. Distributor lang daw sila ng kuryente. Okay? Commercial break daw po muna tayo. Sumisenyas na si Jim. Oh. Babalik po ang Lapid Fire makalipas ang ilang. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic, and it's 9:30 Minute. now. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Be part of the revolution. Be part of the revolution. July 1, 2, 3, pagpapahingain natin yung underground river. Ang kapalit dyan, mag-workshop yung mga kabataan ng Puerto Princesa, Palawan ng mga arts, lighting, photography, filmmaking, lahat-lahat. Ayan, kaya maganda kung supportahan nila tong Isla Revolution, paring Lord. Oo. So, bawat isang bata ay mabibigyan ng ganito. Oo. At matututo siya ng isang bagong skill. Na may kinalaman sa singing. Na may kinalaman sa creativity, singing. So, ibig sa kung saan sa Salam magpunta ng July 1, 2, 3. Oo. Dito na lang. Diyan na lang. Ito revolution. Makita-kita tayo doon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Okay, nasa linya po natin ngayon si incoming Labor Secretary Silvestre Bello III. Good morning po, Secretary Bello. Si Rose Novenari po ito. Kasama ko po si Mang Peter Talastas. Good morning, Rose. Good morning, Peter. Good umaga po, Secretary. Kunin lang po namin yung inyong reaksyon dito sa sinabi ni current Labor Secretary Rosalinda Baldos na inirekomenda niya po itong illegal recruitment na mapasama sa papatawan ng death penalty. Ano po yung ating saloobin dito? Ang unang tanong ko, Ross at saka Peter, kay Secretary Baldos. Ano po? Bakit ngayon lang naisip yan? Yun din po yung sinabi namin kanina. Ang tagal Secretary. na yung problemang illegal recruitment. Oo. Ang daming illegal recruiters, mga nag-ano sa yung human trafficking. Opo. Mura, parang kung kailan sa alis, sa kanya gagawa ng yun. Bigla yatang naiba. Alam mo, Ross, Opo. Peter, Okay, opo. alam nyo,
kung saan ang ginawa ng Department of Labor ang kanilang katungkulan na huliin at idemanda at makulong ang mga illegal recruiters, hindi naaabot sa ganitong punto na pag-iisipan pa ng death penalty. Oo. Kilala nila yan eh. Hindi ko. Mukha yata late in the day. Too late the hero. Ginagalang ko yung kanyang opinion. Sa akin kasi, Rose at saka Peter, ang mahalaga sa tinatawag na crime prevention ay yung magaling na pag-iimbestiga, panguhuli, pagka-dilitis, at kapag natapos, bigyan ng karapatang parusa, yan ang kinakatakutan ng mga kriminal. Oo, yung conviction. Kahit nandyan yung death penalty, pero kaya niyang lusutan ng polis, kaya nilang lusutan ng piskal, ang mga judges, walang bisa yung kamatayan. May binanggit kayo noon, Secretary, tungkol dun sa mga labor attaché. Ano po yung binanggit nyo na kung kayo wala namang ginagawa dyan, na-iskandalo pa, ano po gagawin natin dito? Nakaroon po ba ng organization? Tanggalin na po kung hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho na napakahalaga. Dahil trabaho nila po yung alagaan at protektahan ang kapakanan ng mga migrant workers natin. Ngayon, kung sila ay natutulog at naghahanap buhay, napapanahon na bumalik nila lang sila sa private sector. Kasi at negosyo na sila. Secretary, marami pong nagreklamo dyan, hindi po ba? Oo, naiskandalo yung mga yan. Nabalik lang sila sa kanilang pwesto. Ano gagawin natin? Wala ho yatang naparusahan, ano? Wala nga po Kaya nga, ganyan na lang ang behavior ng ating mga labor attachés Akala nila yung kanilang pwesto panghanap buhay Hindi para alagaan ng ating mga migrant workers. Yung po bang pwesto nila may term of office po iyon? May termino po ba? O kahit anong oras po pwede po silang palitan? Kahit na ba, Ros, permanent sila kapag ganyan ang ginagawa nila. Dismissible yan. Dismissible lang. Yan siguro dapat bigyan ng parusang kamatayan. Maaasahan po ba na magkakaroon ng performance audit dito sa mga labor attaché po natin sa pag-upo ninyo? Yan ang priority ko, Ros. Yung performance audit sa lahat ng mga labor attachés natin. Tignan natin ano ba nangyari. Ang daming nahaping mga kababayan natin. Ang daming napapabayaan ng kanilang kapakanan. Ano pa, naging labor attaché sila kung gano'n din nangyayari sa kanila. Tungkol naman po sa contractualization. Kaya kailangan namin kayo, Ross, saka Peter. Bigyan nyo ka ng information pag meron kayo alam dyan. Kasi ang negosyo niya recruitment agency. Sabihin nyo sa akin. Para pa-retire na natin siya at mag-recruitment agency na lang siya. Tawagan namin kayo lagi, Secretary. Salamat, Peter. Salamat po. Kailangan namin yan sa Department ano po huling masasabi nyo, Secretary, para sa ating mga tagapakinig? Nakahanda na ba kayo sa 30 ng tanghali? Pinipilit po sa amin maganda lang kasi alam naman ninyo ang sipag ng ating presidente. Ang dami niyang pinapagawa sa amin, ang daming kanyang expectation dahil napakataas ng expectation ng taong bayan. Kailangan mag-deliver. So isa po sa sa inaasahan o pinaka-controversial na issue po diyan sa Labor Department yung pong contractualization. Ano po yung plano natin diyan sa makikipagtulungan po ba tayo sa Kongreso para magbalangkas ng batas tungkol po dito sa contractualization? O ano po kaya 'yon? Rose, meron ng batas, meron na question na lang ng implementation. Kaso ang Department of Labor natin hindi nila pinatupad yung batas na anti-contractualization law. Secretary, may tanong po dito. Ba't hindi sinasatupad? So, may masasampulan po kayong halimbawang malalaking kapitalista na nagba-violate po dyan sa anti-contractualization law? Malaki, maliit, basta sinusuway ang ating batas, dapat bigyan ng kaparusahan. Secretary, may tanong po dito si kasamang Percy Lapid, no? Yung pong may programa rito. Kayo po? May tanong po. Ito po tanong, wala po bang balak na paimbestigahan o ipa-account yung OWA funds? Yan.
Oo. Ang laki niyan, Peter. Oo, at pagtanggal sa welfare. Nagtataka ko, Peter, kung minsan may problema, may magustong umuwi. Tapos, wala silang pamasahe. Nagtataka ako, bakit problema nilang pamasahe? Nandiyan yung OWA funds. Bilyon-bilyon yan. Sabi nga ni Percy Lapid, trust fund yun Hindi trust fund nga yan. Hindi dapat para sa kapakanan nila. Ano pa gagawin? Dapat inalaga niya na ginagamit para sa ating mga overseas po. Pag upo ninyo, ano plano? Ano pa gagawin nyo rito, Secretary? Tatanungin ko po kung saan yung pera. Opo. Saan ginamit ang pera? Sa inyo ginamit. Kung nandyan pa. Pag wala nga, sa inyo dinala. Saka, Peter, Ros, meron po akong gagawin, yung magbibigay din ako ng reward. Kahit sinong magbibigay ng informasyon yung sa ating mga illegal recruiter. Ayun. Magkano, Secretary? Baka magtanong niyo. Magkano niyo? May reward din yan pag magbigay ka ng information. Kasi public service yan dahil kawawa naman yung mga mahihirap nating kababayan di po ba? Okay. Totoo po yun, Ros. Totoo, karamihan sa ating mga kababayan nagiging biktima na itong mga illegal recruiters. Ito dapat bigyan ng kamatayan Tama. Secretary. Tama naman si Baldos kaya lang bakit ngayon lang. Pero yung kamatayan, hindi yung kamatayan ng buhay nila, kundi kamatayan ng negosyo nila. Yan. Secretary, hindi na namin kayo masyadong aabalain dahil alam namin busy kayo. Ano pa pinakahuling masasabi ninyo sa ating mga tagapakinig dito sa programang Rapid Fire? Unang-una, Peter, Rose, nagpapasalamat ako sa inyo at nabigyan niyo ako ng pagkakataon na maibigay yung panig ng yung aming plano sa Department of Labor and Employment. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan na bantayan niyo po ang performance ng DOLE. Hindi pwedeng pabaya ang ating DOLE, lalong-lalo na sa kapakanan ng ating mga manggagawa. Kung meron po kayo nalalaman na katiwalian, huwag po kayong manakot, huwag kayong magkatubili pumunta sa amin. Mag-open po ako ng ng quick reaction team. Ayun. Ibigay namin lahat ng repair na telephone number para anytime tawagan niyo po kami. Kung huwag po kayong matakot tawagan niyo ako. Bigay ko number po sa kanila, Rose at Peter. Anybody can call me. Kasi sila ang boss. Yung tunay na boss, hindi lang boss-bossan. Hindi boss ng bobos-abos, Kunyari boss lang. Pala, hindi naman. Hindi naman. Okay, Secretary, maraming salamat po. Okay, thank you po, Secretary Bello. Okay. Salamat din po, Ro. Salamat, Peter. Okay. Thank you. Yan po si Secretary Bello. Silvestre Bello III. Tawagin. Alam mo, accommodating yung taong yan kahit nung araw. Napakabait kausap niya. Biruin mo sa lahat ng matataas na opisyal ng gobyerno. Ngayon na ako nakarinig ng yung personal number na gusto niya ipaalam sa buong buong sambayan sa publiko, no? Pwede raw siyang tawagan ng kahit na sino. Kahit sino. Lalo na raw po yung may mga impormasyon tungkol po sa illegal recruiter, magandang gesture, no? Ng isang department head yan, cabinet member yan, Hindi basta isang bureau lang yan, cabinet member yan, alter ego ng presidente yan. Yan po si Bebot Bello, si Silvestre Bello III ng Department of Labor. Okay, may announcement po tayo. Magkakaroon po ng Dugong Alay Dugtong Buhay ang A-Tri-Media Broadcasting Network sa pakikipagtulungan ng Quezon City Government, Providence Hospital at Lung Center of the Philippines. Ang A-Tri-TV Bloodletting Project ay gaganapin sa July 24th. Linggo po ito mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Quezon City Hall Catwalk. Sa mga nais po mag-donate o mag-inquire sa teleponong 412-0288 o pwede po kayo mag-text sa 0917-798-8910. Okay. Dapat pala ang team song nito ni Labor Secretary Baldos bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang? Diba?
Ay, nako po. Bakit nga naman? Ngayon mo lang naisip. Tagal na sa pwesto. Ngayon lang nagkaisip na masabi yun. Oo. Yan yan ang mga senyales ng mga hindi magandang leader, no? Pinuno ng ating gobyerno. Nung mag-react, wala na, huli na. Kumbaga, pinapasa na lang sa susunod. Yun namang rekomendasyon niya yun, matagal lang iniisip ni ni Secretary Bello, di ba? So, kaya tama naman siya. Ang tanong dito, ilan na ba yung nahuli, di ba, naparusa ang illegal recruiter sa panahon mo, Baldos, di ba? Parami naareglo lang. Naku po. Yung iba nun, sosoli lang ang pera. Hindi pa kumpleto, huhulog-hulugan. Ganun lang ba yun? Yung iba naman magbibiktima na naman siya. Alam mo yan, may mga lisensya yan. Pero ang nangyayari, diba, 30 lang kailangan, sila naman kinukuha nila 100. Yung 70, wala naman trabaho. Papangakuan lang ng kung ilang araw, ilang buwan. Magantay-antay kayo. Meron, ang job, ang placement, kung 50 lang, sinosobrahan nila yung re-recruit nila. Yun ang isang klaseng illegal recruitment. Kahit may lisensya yung nagre-recruit. Oy, eto palang Japan ay magbibigay daw ng 16.4 million para sa PTB4. Oo. Ito ang in-announce ni Almendras. Nagkaroon daw ng isang cultural grant aid ang Japan government at saka itong sa Pilipinas para daw sa pagandahin yung People's Television Network o PTB4. Sino magbibigay? Yung Japan. Isipin mo yan. Ang dami nang naibigay sa atin ng Japan. Oo. Tama naman yung ibibigay nila ng Japan, hindi na mapapakinabangan nitong present administration. Merong isang trivia na itong mga Hapon, pinarangalan, no? Si Quirino. Oo. Sipin mo pala si Quirino, no? Oo. Binigyan ng mga sundalong nahuli. Oo. Di ba? Alam mo naman ng panahon yun, galit na galit tayo sundalong Hapon. At yung mga asawa ni Quirino, tsaka namatay yun dahil doon. Pati mga dalawang anak niya. Dalawang anak niya. Pero pinatawad niya, no? Yung magaling si Quirino, no? Oo. Yung palang ginawa ni Quirino na ibang klase. Kasi alam biktima asawa niya, biktima mga anak niya. Pero binigyan niya. Kaya ngayon naman, itong mga Hapon, gumaganti ng utang na loob sa kanya. Dahil binigyan niya ng amnesty yung kung ilang daang Hapones na nahuli. Hindi na kinulong. Aba. Ayan. Kakaibang yan, ugali yung ganyan. Oo. Kaya si Quirino, alam mo, masyado lang nasiraan nung araw dahil, ayun ba yung sinasabi mo, Arinola? Ginto Arinola. Alam mo naman si Quirino, byuda na, byudo. Wala na nag-aasikaso. Wala na siya makitang maganda. Ang gusto niya, maging maganda naman yung Arinola niya. Byudo pala yan? Byudo yan pala. Sabi nila, hindi raw ganong kalakas na leader. Pero mabait si Quirino. At nakita yan mga huling panahon na. Kasi naman, naging napakalakas ng kalaban niya si Magsaysay. Talaga? Yun ang nun, bidang-bida nun, si Magsaysay. Dahil pinasuko niya yung mga hook, yung mga komunista yun ang National Defense Secretary niya. Pero, lumipat ang partido yun, nag-nationalista, kumandidatong presidente, tinalo si Quirino. Pero magaling na presidente si Quirino. Iba ang klase. Ano ba legacy ni Quirino? Yan ang builder of the nation. Kasi, katatapos lang ng gera. Oo, talagang guho ang Ang hirap nun, no? Hirap. Kasi si Rojas, nung magpresidente, namatay yun sa sakit, sa puso. Siya pumalit, siya vice president. Sandali lang ba naging presidente si Rojas? Sandali lang, mga 2 taon mahigit, o wala pa. Namatay sa atake yun.
Sipin mo yun, nag-iisa ng granada yun. Si Rojas, hindi namatay eh. Sa atake namatay. Sa atake namatay yun. Ang pumalit doon, si Quirino. Yun. Yan. Ang bahay niyan dyan sa Novaliches. Nag-iisa ang bahay niyan. Kaya pala yung kahabaan ng Quirino Highway pinangalan sa kanya. Doon ang bahay niyan, yung parang lumang bahay, ando sa tuktok. Mataas. Sa Novaliches? Sa Novaliches. Ayun. Agad dyan si Quirino. Kababayan ni Ani Rosa Susano. Oo. Si Susano naman, hindi naman ginto ang rinola niyan eh. Dollar ang rinola niyan, dollar. Talaga? Oo, nako, yung mga tao hindi na pumipikit. Alam mo kung gaano ka umabot daw sa $139,000 ang courtside ticket ditong larong to sa do or die game Nako. Napakahigpit. Kita mo naman ng laban. Grabe, no? 139. Magkano yan sa pesos? 46 times 46.50 ang ano ngayon eh. 5 million, ganun. Ay, naku po, para makapanood ng isang laro ng basketball. Hello. Hindi pa ikaw maglaro doon. Tumali ka na doon. Para sulit. Oo. Balik tayo rito sa Mindanao, ha? Yeah. Ito palang may ulat, yung mismong Deputy Prime Minister ng Malaysia. Ang sabi niya, 130 million pesos daw ang ransom na ibinayad nila sa Abu Sayyaf. Isipin mo yan. Kaso, 100 million lang daw ang nakarating sa sa mga bandido. Oo, asan? Yung 30 million, pinaghihinala ang ilang opisyal sa Sulu ang kumita. Totoo yan. Totoo yan. Di ba anong araw yung isang mayor, saka yung anak niya, yung pala kausap din ng Abu Sayyaf. Di ba? Yan ang nakikipag-negotiate. Ganyan yan. Talagang hanggat ganyan ang kalakaran dyan, talaga mamamayag pag ang Abu Sayyaf. Kaya antayin niyo yung martial law. Di ba? Pag upo ni Duterte, isa sa ilalim sa martial law yan, hindi na pwede yan. Anong mayor ka, anong gobernador ka, martial law to. Oo, kaya. Yan. Saka yung for the first time, yung CHR, pumabor sa pagtugi sa Abu Sayyaf, parang may bearing. Alam mo, para si Baldos din yan. Huli nga nung magsalita. Sabi ko nga yan naman trabaho lang ng CSR, magsalita. Wala naman trabaho yan eh. Wala. Kasi kung hindi sila magsasalita, wala na. Boka-boka lang yan. May masabi lang. May masabi lang. Tsaka masabing nandyan sila. Diba? Ang totoo, wala nang hindi na masyadong pinag-uusapan yung posisyon na yan. Lalo na sa kasalukuyang panahon. Sige, magbasa muna tayo ng Dalawa daw ang pumapatay sa mga pusher, pulis at saka drug lord para hindi raw sila ikanta. Ito naman sabi niya, dapat pala itong si Trillanes ang ginawang tourism secretary kasi mahilig ito sa hotel. Diba sinalakay niya ang Oakwood at Manila Pen. At mahilig din siyang bumiyahe. 18 times siyang pinapunta ni Pinoy sa China para pag-usapan ng Scarborough. Wala naman siyang ginawa doon kundi ipagamot ang naglalagas na buhok niya at panaypunta nila ni Chris sa Hawaii. Ay, wala naman tayong ebidensya sa mga sinasabi ng ganyan. Anong kalukawan niyang amnesty sa real estate tax ang pinagsasabi ni ERAP? Kaya nagkaroon ng maraming delinquent sa pagbabayad ay dahil dinoble ni ERAP ang tax. Kung dati pa ay hirap na itong bayaran, dinoble pa kaya. Correction po, triple po, hindi po dinoble. Okay, pa. Di pa nag-oath taking si Digong pero look at the difference. Pinatawag niya ang MI at MN sa Davao City para mag-meeting sila at pumunta ang mga ito. Habang itong si Pinoy ay pumunta pa dati sa paboritong bansa nila ng lolo niya na Japan. Para abutan ng maraming perang MI, kitang-kita ang kaibahan ng dalawa. One is a strong leader. Yung isa ay matapang lang pagdating sa mga tao na tinuturing niyang kaaway. Oo. Yun nga yung sinabi natin kanina, di ba? For the first time, MI at MN nagkaharap
meron pong nananawagan, no? Sana po'y tulungan nyo ang tatay ko. Ilapit nyo siya kay President Duterte. May sakit po ang tatay ko. Ako po si John Ace Ching. May mga bukol ang bitukan niya at nagpa-CT scan na siya. Pakitaas mo, Ellie. Ellie. Oo, nagpa-CT scan na raw yung tatay niya. Oo. Marami raw bukol sa bituka. Oy, lapit natin yan sa Department of Health, no, pag-upo. Sa gagawing paglipol dyan sa mga kriminal at mga sangkot sa droga at mga kahayupan, tunay na nararapat at napapanahon na ikangay tunay na kamay na bakal na lang talaga ang makakapagpabago pa rito sa lipunan nating patuloy na binubulok ng mga salot ng lipunan na katulad ni Erap Mandarambong Estrada. Maraming salamat po, sabi ni Katropang Donald ng Tondo. Okay. Oy, niyanig pala ng magnitude 5.6 na lindol yung Batanes kanina alas 2:20 ng madaling araw, no? Oo. Naku po, may lalim itong 25 na kilometro at tectonic ang pinagmulan. Posible raw magkaroon ng aftershocks. Ilang oras na siguro naman Malakas din yun. 5.6 ang lakas. Malakas dito yun. Nangyari Almost sa 6 sa Metro Manila. Di yan. Marami ng... Sigurado tayo nyo, nagka-brown out na. Alam mo naman dito, no? Aba, ang sabi pala, mali pala ako kanina sa sinabi ko. Ang sabi pala raw ni, Communication Secretary Coloma, hindi raw kinikilala ng Aquino administration na ang lumakas na kampanya laban sa illegal drugs ay bunga ng mga matatapang nababala ni Duterte. Sabi niya, hindi niya matanggap yung totoo. Oo. Yun ang dahilan, kahit saan mo basahin. Oo. At magbalik-balik ka rin mo, di ba? Ang senaryo, ganun 200% yung biruin mo for the past 6 years, kayo ang nakaupo. No. Wala tayong nabalitaan na ganito kapursigido yung pulis, Bakit ngayon lang kumilos ang pulis? Di ba? Nakakapagtaka, halos 6 na taong kayo dyan, hindi naman ganyan kumikilos ang pulis. Ang pulis pa, lagi na ang involvement ng pulis sa corruption. Nasasangkot pa. Oo, Sus Mario Joseph. Tapos ngayong, ayaw nyo namang kilalanin. Di wag. Wala namang namimilot sa inyo. Kahit sa sarili nila, ayaw nila aminin. Yung taong bayan, alam naman ko. Alam na. Tsaka, 10 araw, 100 araw na lang. Kahit na sabihin nila, wala nang dating Wala na. Tsaka ito lang palagay na natin sa pulis. Sige, sabihog na natin hindi nila kinikilala. Pero paano nila to mapapasubalian? Itong sa South Cotabato, mahigit 900 drug pushers na yung sumusurrender. Diba? Sa panahon nila, mga sachet nga lang, hirap na sila manghuli ng Hindi nga namuhuli. Eto, kusang sumusuko, ala ng trabaho yung pulis, huwag nyo na kaming hanapin, ngayon, eto na kami. Bakit kusang sumusuko? Takot mamatay. Yan. At saka siguro may ako tingin ko kasi lahat naman ng tao may tinatagong kabutihan. Siguro mga nagliliwanag din yung isip nila, gusto na magbagong buhay, di ba? Hindi, tsaka takot mamatay. Oo nga. Kesa papahabain yung buhay nila. Hindi sila susuko. Pagbubutihin na yung buhay nila. Papapatay lang sila. Kaya nga yun daw isang drug lord. Ito drug lord na. Kumuha ng abogado, maareglo na siya susuko na. Huwag lang siyang patayin. Dahil alam niya, na siya, no? Nakalista na Nakalista yung mga yan. May listahan yan. Paano pag drug lord? Ayun, patay yun. Kahit sumuko, patay pa rin? Wala lalabang kasi lalo na yan gustong papatay daw si Duterte, si De La Rosa, si Bato. Nitong mga nasa loob ng Peter kulungan. Diba? Malamang yun, mamatay yun. Twitter mo na. Halika na.
Okay, ang tabayanan po ang pagbabalita ni Camel Chor Balawas at susunod po ay ang programang Shalala and Friends ni Shalala. Hanggang bukas pong muli, ito po si Rose Navinal. Ito po naman si Peter Tolastas. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman. Mga kabulukan na pasisinawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Makabuluhan at makatotohanan komentaryo para sa kapakanan ng katotohanan komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Rapid Fire dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri-TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga na ito pang balita. Sa oras na ito, naglabas na ng panibagong notice to airmen ang Civil Aviation Authority of the Philippines or CAA para naman sa mga bumibiyahe sa Negros Island Region. Kasunod ito ng naitalang pagbuga ng abo at usok kahapon ng Mount Canlaon. Ayon naman sa CAA, tatagal ito hanggang bukas at maaari silang muling maglabas ng bagong notice kung magpapatuloy pa ang pag-alboroto ng bulkan. Ang notice to airmen ay abisong ibinibigay para naman sa mga bumibiyaheng gamit ang partikular na airspace na apektado ng anumang pangyayari na maaaring makaapekto naman sa maayos na paglalakbay. At yan ang balita sa oras na ito. Tumutulaan po sa DZRJ 810 Tri-Media ang himpilan ng bawat Pilipino. Susunod na po ang programang Shalala. Ako po si Melchor Bentingan Malabas. 8 Tri-TV Balita Express. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri-TV. Balita at impormasyon sa mga